Treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ay merong puntahan, medyo malayo ito. Ating mga katiyats na magpa-detect, magpa-resolve ng kanilang project. Okay, at bago tayo magpatuloy doon ay kain muna tayo ng almusal. Kasi maaga ang biyahe. At swerte, napadaan kami dito sa sa tabi ng daan na masarap na mga luto. Shout out nga pala sa lahat ng nanonood ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan. Okay, at narito na kami sa site at ang history ng site na ito ay mayroon daw nagkakampo ng mga Hapon dito noon. At hindi lang yan, mayroon ding ito rin ay isang lugar kung saan yung mga ninuno natin noon na mga tribal groups ay dito rin naninirahan malapit sa meron kasing malaking ilog dyan sa unahan. At ang maganda sa site na ito ay hindi lang Yamashita Treasures ang meron dito. Meron ding mga antigo or mga antiques. Sa katunayan ay merong nakahukay dyan ng malaking banga na meron daw mga laman. Ang banga na yun ay hindi sa kapanahonan ng Hapon kundi sa ating mga ninuno. Alam naman natin, ating mga ninuno ay mahilig paon ng kanilang mga kayamanan, lalo na yung mga yumao ay pinabaunan nila ng mga alahas, ginto at mamahaling mga bagay. So ito na ang kanilang hukay, 7 meters deep, 7 to 8 meters yata. Ito malalim to. At kung may dito, kung giveaway man ng kanilang pinupunterya ay siguradong malapit na sa ganyan lalim. Kasi kumakapal na rin ng lupa diyan, so pwedeng nasa 9 meters na. So baka malapit-lapit na rin sila. Kaya ito, umpisahan na namin pag-detect manually. Okay, manual muna, Jap 1, and then sa kasama ko yan. And then mamaya ating electronic locator. Sa treasure hunting ay pwede rin kayong gagawa ng mga ganyan, mga katiyats, or magpagawa kayo sa mga marunong gumawa ng mga manual na kagamitan katulad niyan. Jap 1, merong locator din na manual din, at merong aurameter. Ayan, dito 4 na manual ito, may dowsing rod, merong pendulum. So 5 manual na gamit itong sa team ko. Yung mga ginagamit namin. At kapag isang lugar lang ang tinuturo ay maganda, malaki ang tsansa na merong item. Pero kapag nag-detect manually, yung mga manual detectors or kahit na electronics, karamihan ang madetect talaga nito sa reality ay minerals, mga malalaking nakadeposito na minerals, halimbawa mga bina ng gold or itong kahit na mga pyrites or chromites, or itong bato na maraming content na iron or iron ore, ang ganyan. Nagdidetect talaga ang mga yan. Hindi yan makukuha sa decoy. Kahit lagyan nyo pa ng mga anti-decoy.
talagang didetect yan kasi yan ay minerals. Kaya yan lang ang ating kalaban, nemesis, tinatawag sa pag-treasure hunt, ang natural na minerals sa lupa na nakapundo na marami ay nare-detect talaga ng mga ganyan. Okay, sa pag-iikot namin, hinahanap namin ito old century niyog daw ito. Tinitingnan kung merong marka. Sa tapat niya merong semento pero parang bago lang ito. Baka ginawa to baka merong gumawa ng pigiri dito noon, babuyan, kaya merong ganyan. Kaya hindi sa hapon ang semento na yan, bagong bago pa kasi. Pero itong niyog, medyo ano na rin siya, lumiliit na kasi yung kanyang mga dahon sa ibabaw. So ibig sabihin ay medyo old niyog tree na rin yan. Pero wala siyang marka, walang remarkings. Merong bilog sa baba pero natural lang siguro yun, hindi yun remarkings ng Yamashita Treasures. Ang mga remarkings ay nasa itaas yan ng niyog, sa kalagitnaan ng puno ng niyog, doon nilalagay ang mga remarkings, hindi sa baba. Kasi kung baba ay pwedeng gawin lang yan ng mga bata at ng mga taong dumadaan. Pero kapag iakyat mo pa intentionally, ay hindi na yung gagawin ng walang magawa, kundi ng mga hapon lamang na nag-remarkings or nagmarka. Hindi naman kailangan na century old niyog tree ang merong marka. Yung mga remarkings sa mga bago lang nakatiits, ang remarkings ay bago lang yan minarka ng hapon nang bumalik sila para mag-resurvey. Sabihin natin 1980s, 1990s, nang bumalik sila at nag-resurvey. Yan ang quick remarkings, mabilis. Kaya ang ginagamit nila dyan, mga tubo lamang na chisel para gagawa ng mga bilog-bilog. Ang iba dyan ay yung linya lang, na maraming linya sa puno ng niyog. Pero pwedeng 1980s, 1970s, 90s ginawa yan. Hindi kailangan century old coconut tree kapag mga remarkings. Ito, gamit na naman natin ng ating dowsing rod. Madali kasi makapag-locate ng anomaly ang dowsing rod. Mabilis siya. Kaya paborito ko, bago ako gagamit ng electronics, i-dowsing ko muna. Kasi tested. Kaya ngayong 25 ng December, magparapol ako doon sa Good News Daily TV. Yun ang aking channel sa mga good news or mga current events natin sa Pilipinas. Meron ding mga biblical verses, mga motivational quotes ang naroon. Kaya suportahan nyo rin mga katiits ang channel na yun para makapag-revenue ako doon. Kapag na-monetize, ay marami-rami na ang ating mabigyan ng mga kagamitan. At hindi na 2 beses isang taon o 3 beses, kundi pwede na buwan-buwan kapag na-monetize na yun yung Good News Daily TV. Kaya subscribe nyo doon, mag-comment lang kayo ng marami para mapansin kayo ng aking sekretarya diyan, at mailagay kayo doon sa i-raffle ng mga pangalan. Merong 5 lamang na manalo ng dowsing rod na katulad ng ginagamit ko. Madali kasi yan na dowsing rod i-upgrade kasi yan na antena. Ang antena ay malakas ang signal na makuha niya. Telescopic retractable rod ang tawag diyan, yung parang antena ng TV, kaya malakas.
Okay, at dito inumpisahan ko na ang paggamit ng electronics locator. Pinakauna ito na lumabas na mga klase ng locator na umiikot. Okay, medyo matagal-tagal na rin ito na gamit ko. At meron naman tong mga napansin ko sa ganitong mga kagamitan ay kapag matagal na bagay kahit bakal na nabaon o anumang sabihin natin botelya kahit bote na marami basta matagal na talaga sa lupa, mga nasa 10 taon o hanggang 100 years old or mas matagal pa ay madidetect ng mga locators. Iwan ko lang sa ibang locator basta ito nadidetect niya kaya maganda na rin kasi makahukay ka ng mga antigong mga kayamanan na nakabaon. Kaya sa mga gumagamit ng locators ay huwag kayong magtaka kung bakit yung nilagay nyo na alahas na bago lang na nilagay nyo, 1 oras lang, at tinabunan nyo ng lupa, ay hindi yan ma-detect ng inyong locator. Kahit subukan nyo uli, pikit mo lang yung mata mo kasi baka maano ka, itong igalaw mo yung kamay mo, iikot talaga yan. I-try nyo, ipikit ang mata kapag dumaan kayo sa ibinaon nyo na ginto na tinitesting nyo at diyan nyo malaman kung talagang iikot ang yung locator. Pero sa testing ko ay hindi talaga siya iikot sa mga bago pa lamang na nilagay. Okay, dapat yung medyo luma na at matagal na kasi yun ang paliwanag ng gumawa niyan. Ionic signal daw yung hanapin ng mga locators. Ang ibig sabihin ng ionic signal, ionic fumes, flumes. Yan ang singaw or aura ng mga nakabaon na matagal na bagay. At kung Yamashita treasures ay may singaw talaga yan. Tinatawag natin aura of gold. At kahit hindi gold, merong aura yon, yung mga nabaon na truck na matagal na, septic tank na matagal na, nakabaon. Or kahit napanood nyo yung natagpuan ko na bulo sa ibinaon sa bundok ng 1 meter, ay lumang-luma na talaga yun, parang lupa na. Pero nagtaka ako, natagpuan ko dahil sa locator na yan. Kaya kung merong treasure box na kinalawang na, talagang matagpuan niya. Okay, so ito, malakas pa rin ang aura diyan sa kanilang hukay, kaya magandang sign. At nandyan pa ang, kung ano man ang nakalagay diyan, ay nariyan pa. Nandyan pa ang aura. Tinesting natin yan. Kanina ng ating dowsing ay meron pa. Ng pendulum, ni pendulum man ay meron pa rin. Umiikot pa rin. Kaya ito ang maganda. Kasi pag hinukay nyo na ang inyong na-detect na lupa, halimbawa hindi nyo pa nagalaw ang area nyo, ngayon nag-detect kayo, merong malakas na detection. Pero kapag hinukay nyo yan, karamihan nawawala na ang detection. Ang paliwanag niyan ay ang na-detect nyo ay minerals. At yung minerals ay natanggal sa lupa na ahon. Kaya yung na-detect nyo na area ay hindi na mag-detect. Kasi naroon na naitapon nyo na palabas ang minerals na pinong-pino hindi makikita ng mata. Kaya yan, sabi ko kanina, ang treasure hunting ay palaging nandyan yung nemesis or kalaban ng treasure hunter, ang mga minerals na natural sa ating lupain sa Pilipinas. Kasi doon sa gumawa niyan sa Turkey, sa Germany, sa Australia, gumagawa ng mga scanners at locators, hindi ganong mineralize yung mga lupa nila. Hindi katulad sa atin, napakaraming chromites, napakaraming nickel, iron, napakarami. Kaya hindi nila nakalibrate ang binibenta nila sa atin nakagamitan sa lupa ng Pilipinas. Hindi nila yan nasubukan.
Kasi hindi naman talaga Pilipinas ang target nila niyan. Ang target nila niyan sa paggawa nila ng mga ganyan na locators or scanners ay yung kanilang lugar lamang. Sa Europe, karamihan. Kaya sa Pilipinas ay magtaka tayo kung bakit parang maraming nagsasabi palpak ang gamit na electronics. Yan kasi ang calibration niya ay ginawa doon sa ibang bansa, sa ibang lupain. Ngayon, kung matagal na kayo sa inyong gagamitan, ay makapag-masid ka na sa kanya, makapag-observe ka sa kanyang mga detection. Kagaya ko, alam ko na hindi treasure ang madidetect natin palagi. Ito, punta kayo sa isang lugar, walang markings, walang history, mag-detect kayo gamit ang inyong scanners at locator. Siguradong iikot ang inyong locator kahit walang mga markers. Ang inyong scanner ay siguradong merong ding ma-scan kahit walang Yamashita treasures. Kasi yung kanyang na-scan or na-detect, yun ang mga deposito ng minerals na marami or nakatipon doon, concentrated sa isang lugar. Kaya na-detect nyo at akala nyo na Yamashita treasures na yun. Kaya ito, baba kami para ang purpose namin dito ay malocate kung anong level, anong lalim ang height ng na-detect sa itaas. Ang magandang pang-detect dyan ay pendulum sa mga level. At kung locator naman, baba taas ka lang. Kung saan mas malakas ang ikot ay doon ang level. Katulad niyan, medyo mahina sa baba. Susubukan ko yan sa tatayo ako. Kung saan yung mas malakas, doon ang level na mag-drifting na. Kasi ito ay vertical, so drifting na yan ang susunod. So ito medyo malakas ang gitna. Ang itaas konti. Malalaman mo naman yan kung talagang iikot yan ng kusa. Kasi huwag mong galawin ang kamay mo. Pag ginagalaw mo, siyempre ikot talaga ang locator. At huwag mong dagdagan ang bilis ng ikot niya. Kung nakita niyo yung ibang may hawak ng locator, parang tinatawag nga nila helicopter, hindi naman ganyan ang ikot. Kapag hindi mo dinagdagan ang bilis ng ikot niya. So, pabayaan nyo lang locator nyo. Steady hand. Steady lang yung kamay. Huwag igalaw-galaw. Kasi lalong iikot ng malakas at mabilis. Okay, so pendulum na naman. Sa kanyang pendulum. Okay. Ayan, so direksyon muna kung saan nakanto dyan. Saan ang drifting. Treasure hunting mga katiyats, maganda lang ito tingnan sa video dito sa YouTube, pero sa totoo ay nakakapagod yan, magasto at delikado. Yung delikado ang pinakadelikado. Ano nga ba yung mga delikado sa treasure hunting? Una diyan ay baka makagat ka ng mga ahas, mga Philippine cobra. Pangalawa, baka guguho yung tunnel na pinasukan mo, kagaya nito. Mahulugan ka sa ulo ng bato. Pangatlo ay yung iba pang kamalas-malasan na ma-encounter nyo sa travel nyo. Halimbawa, malayo,
ay sa highway pa lamang ay meron ng danger sa disgrasya. Kaya hindi basta-bastang treasure hunting para lang ito sa mga sinasabi nila mga loko-loko na nasiraan ng utak. Okay, pero yan lang naman talaga ang magawa natin. Paano natin hanapin at makahanap kung hindi maghahanap at hindi magiging Hokkaido. Ang tawag nila sa mga hukay ng hukay, Hokkaido. Kasi palaging naghukay. Pero meron ding sorbihan na itong out of 100 Filipinos ay merong 3 na nag-treasure hunt. Totoo yan. Kasi kahit magtanong ako ng 50 katao, ay isa sa kanila rin ay sumasama sa treasure hunting. Pero wag niyong gawing career ang treasure hunting kasi dito hindi ka palaging panalo. Minsan lang pero one time, big time. Pero palagi talagang talo. Gasto ng gasolina, gasto ng pagkain, gasto ng trabahante mo. Kung ano pang gasto, pagod sa bawat paghukay nyo or pagpunta sa mga site. Pero kung love mo ito, ang puso mo maligaya sa ganito, okay lang kasi maligaya ka. Pero wag nyong gawing career, trabaho lang sa mga trabaho na merong income, and during summer, vacation, or weekend, doon lang kayo mag-treasure hunt sa mga lugar na safety. Huwag din kayo pumunta sa mga hotspot. Ang hotspot ay yung mga lugar na merong mga nakatirang ibang klaseng mga tao. Kaya huwag kayong pumunta doon. Maraming nadisgrasya ng mga treasure hunters sa mga lugar. Kahit na yung hunters ng mga Agar Woods, yung itim na kahoy na mabango, ginagawang perfume. Sa kagubatan kasi yan, marami ang hindi nakakauwi dahil hotspot ang mga bundok na pinuntahan. Kaya huwag kayong basta-bastang pumunta sa mga bundok na hindi niyo kabisado. So, final result ng ating resorbe at remapping, isang lugar lamang ang may detection. At narito lang sa isang kanto ng kanilang tunnel. Kaya maganda ang resulta. Okay, so kami paakyat na. Aahon na si Pendulum. Ako yung nasa baba. Okay, medyo maliit nga lang itong hagdan. Kaya dahan-dahan kaming aakyat dyan. Baka biglang matanggal yung pako. At siyempre masakit kapag nahulog ka dyan. Okay, hanggang sa muli mga ka-TH. I'll see you on our next treasure hunting weekend. Paalam at advance Merry Christmas to all of you.